Isang ambulansya, may sakay na stage 4 cancer patient, pinahinto sa EDSA busway, ilang araw matapos ang insidente. Pumanaw ang pasyente. Ngayon, umani ng matinding reaksyon ang pangyayari. Ang pasyente ay sakay ng ambulansya na dumaan sa EDSA busway upang mapabilis ang daloy ng pampublikong transportasyon. Ngunit habang nasa busway, ito ay pinahinto ng mga tauhan ng Special Action Intelligence Committee for Transportation. Ipinaliwanag ng driver na may nakaschedule check-up appointment ang pasyente. Ngunit ayon sa ulat, hindi umano tinanggap ang paliwanag. Mahalagang tandaan, sa ilalim ng umiiral na patakaran, pinapayagan ang mga on-duty ambulances na gumamit ng EDSA busway. Dito nagsimula ang tanong ng publiko, kung pinapayagan naman pala, bakit ito pinahinto? Nagpaabot ng pakikiramay si Transportation Secretary Vivencio Dizon, kilala rin bilang Secretary Banoy Lopez sa pamilya ng pasyente. Ayon sa kanya, malinaw sa existing rules na pinapayagan ang on-duty ambulances sa busway. Hindi umano maaaring limitahan lamang sa kritikal na kondisyon ang exemption kung wala naman itong basehan sa opisyal na guidelines. Dahil dito, pinagpaliwanag sa loob ng 3 araw ang Special Operations Group Head na si Raison de la Torre. Sa kasalukuyan siya ay na-relieve muna sa kanyang assignment habang iniimbestigahan ang insidente. May mga naunang kaso kung saan may ambulansyang nahuli sa busway, ngunit wala namang sakay na pasyente. Mas nakakagulat nang inspeksyonin ang loob, natuklasang marami itong upuan. Napag-alaman na ginamit lamang ang ambulansya bilang front. Ibig sabihin, may ilang umaabuso sa pribilehiyong ibinibigay sa emergency vehicles. At dito nagiging komplikado ang sitwasyon dahil kung may mga umaabuso, nagiging mas mahigpit ang enforcement. Pero kapag may tunay na emergency, bawat minuto ay mahalaga. Sa isang banda, kailangang protektahan ang integridad ng EDSA busway system. Kung hahayaan ang pang-aabuso, mawawala ang disiplina sa kalsada. Ngunit sa kabilang banda, kapag usapin na ng kalusugan at buhay, dapat malinaw at mabilis ang pagdesisyon. Hindi pwedeng magkamali sa ganitong sitwasyon. Bilang tugon, inanunsyo ng DOTR na magkakaroon ng reorientation ang mga personnel na naka-assign sa EDSA busway. Layunin nitong linawin ang implementasyon ng patakaran. Ang pag-relieve sa opisyal ay bahagi ng administrative process. Hindi pa ito hatol. Habang patuloy ang investigasyon, isang pamilya ang nagluluksa. Bagamat hindi pa malinaw kung may direktang koneksyon ang pagkaantala sa pagpanaw ng pasyente, hindi maiiwasan ang tanong, may magagawa pa ba sana? Sa pagitan ng batas at buhay, saan dapat tumayo ang linya? Ang insidenteng ito ay paalala. Ang batas ay para sa kaayusan. Ngunit ang layunin nito ay protektahan ang tao. Kapag ang patakaran at ang pangangailangan ng buhay ay nagtagpo, dapat malinaw, mabilis, at makatao ang desisyon.